Magandang araw po sa inyong lahat mga karbi natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karbi natin na about po ito sa Folboronic video. Yan ha. Ito po ang sabi ni Attorney Harry Roque. Yan ha. Militar ang may hawak ng Folboron video ni PBBM ayon kay Attorney Harry Roque. Yan mga karibin natin ang ating alamin mula po rito sa channel ni Pinoy Streamline. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at click nyo rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Baka siya may hawak ng videos box kaya ang lakas ng loob sa langutin ang Pangulo. Well, ang balita ko po, militar ang may hawak ng video. Yan lang po ang balita ko. Attorney Roque, ano po masasabi mo? Bakit takot si PBBM kay Tambaluslos? In short, hawak sa leg si PBBM. Parang nga po eh. Pero ang sabi ng mga malalapit sa kanila, sa mulot mula raw kasi ang pera nasa pamilya ni Martin. Sa totoo lang po, nung kaibigan ko yan sa College of Law, ang bahay po niyan, hektarya sa Forbes Park. May tennis court, may swimming pool. So ang tanong, bakit ang mga Marcos wala namang ganung kalaking bahay sa Forbes Park? Bakit siya meron? Pero sa mulat-mula daw, kapag sila tatakbo sa eleksyon, ang pera nanggagaling sa pamilya ni Martin. Level Virduzo, good evening, Spox. Looking great. We are avid followers from Zamboanga Peninsula. May the truth over these issues prevail. Mabuhay ang Pilipinas. Pobreng Pinoy, good cop, bad cop strategy sila. Posible rin po yan. Sa mulat-mula, nagkakasundo sila pero nag-good cop, bad cop sila. Isang possibility yan. Dagdag natin yan as the fourth possibility. Mary Antranik, good afternoon po. Attorney Spox, ask ko lang po ang action ni BBM doon sa 18 Filipinos na nakidnap doon sa barko na galing sa Iraq papunta ng Turkey. Alam nyo, mabuti tinanong mo yan. Kasi yan yung dahilan kaya di siya nagpunta ng Dubai para doon sa climate change conference. Dahil kinakailangan daw niyang i-supervise pero walang nangyari. Hanggang ngayon, hostage pa rin. Bakit kaya talaga siya hindi nagpunta sa UAE? Dahil wala naman nangyari, hindi pa rin napalaya yung mga hostages na yan. Ma'am Z, dapat si Speaker ang impeach ang kapalang Tambaluslos. Hindi po subject to impeachment ang Speaker. Isang vote lang po yan na I move to declare the position of Speaker as vacant. And I move to nominate Gloria Macapagal-Arroyo as Speaker. Tapos na po yan. Ganyan po yung proseso. Renny Danlag, yung mga congressmen na sumusuporta sa Speaker, mga utu-utu din. Mga mukhang pera. Pero alam niyo po, ako galing dyan hindi mo sila po pwedeng ismulin all the time. Aalma at aalma yan. Lalo na na bumabaho talaga ang imahe ng Kongreso at malinaw na sinusuway niya ang Presidente. So mawawala ng tiwala yung mga congressman na nasa likod ni Speaker ang Presidente. Kasi kaya lang naman nahalal ang Speaker, ang persepsyon nasa likod ng Speaker yung Presidente. Patrick Macaranas, mabuhay Spoksari. Ito lang yung Speaker na sobrang tahimik. Tama ba yan? Speaker, pero actions speak louder than words. Tonet Antonio Layon, parang si Tambaluslos ang presidente. Tama po. Sumasama ba noon ang speaker sa mga travel ng presidente noon? Sinisira ni Tambaluslos ang future ng mga Marcos. Sa totoo lang po, naalala ko minsan sumama si Speaker Alvarez, but not as part of the official delegation. Bakit? Kasi nga po, separation of powers. Parang hindi naman po tama na co-equal branch of government kasakasama as ng presidente. Siyempre, foreign affairs is exclusive realm of the president. Menadro Manalangsang, malakas makastress ang gobyerno ngayon. Cool muna ako sa politika. Kay Attorney Harry lang ako nakinig ng political co-opinion. Maraming salamat po dahil tayo naman po ay patas. Tayo naman po ay pinag-aaralan bago nagsasalita. Rodi Singlan. Attorney Harry, meron bang mabigat na pinaghawakan niyang si Martin laban kay BBM? Kaya hindi po makaangal si BBM kay Martin. Wala naman pong mawawala kay Speaker kung mawala siya
kapag nawala sa power si BBM. Tama po yan. Kaya nga po ang suggestion ko, pakita na niya sa taong bayan na he's in charge and he should begin by changing the speaker. Susan Kidangin, dapat umaksyon na si PBM na alisin na si speaker. Baka nga takot si PBBM sa speaker dahil marami siyang ibubulgar tungkol sa presidente. Pag binulgar niya, wala na rin siyang kapangyarihan. Pare-parehong babagsak ang Marcos at Romualdez. Ami Salgado Pakingan, todo deny pa si speaker, Tam kapal talaga. Well, yun nga po, ang prueba pinakita na ng special super ate to the president na lahat ng mga utos sa kongresista nanggaling sa opisina ni speaker. Zenaida Butler, hello, good evening. Attorney H. Roque, greetings to you from Boston, Massachusetts. Just finished our small snow last night. Nag-aaral po yung isang pamangkin ko dyan ng dentistry sa Tufts University. JCN Mimay, pa-shout out po naman sa Quezon Province, Sir Harry Roque. Mabuhay ang mga taga-Quezon. Mahal ko po kayo. Ray Akayin, nagkakasama na sila. Isa lang malaglag dyan, magkakantahan yan, folks. Kaya walang tanggalan, magaganap. Sama-sama na yan hanggang sa dulo. Wag naman po, kasi parang ang sama na nangyayari. No one knows who is in charge. We need to know na yung binigyan natin mandato is actually the one leading. Max Powers, bakit walang sinasabi ang media about si speaker ang nasusunod? Alam nyo na, dami pera, o di ba? Okay. Junray Aloy, direct to the point, attorney, kasi gusto siya maging presidente, pero sa palagay niya, hindi talaga siya mananalo sa survey nga siya pinaka-lowest. Kaya nga po, yan talaga motivasyon sa bribery initiative. Bili ng pirma para maging prime minister. Ma'am Z, wala bang magawa si Senator Amy dyan? Kailangan na po talsikin yung speaker na yan. Eh di ba nga, linalapastangan na nga niya, pero hindi walang talab. Walang talab ang mga sinasabi ni Manang Amy sa kanyang pinsan. Renny Danlad, mga congressman lang ang kayang magpatanggal sa speaker, kaso mga utu-utu naman. Kaya hindi pwede sa atin ang parliament kasi mga immature at walang paninindigan ng mga kongresista, sunod-sunuran sa speaker. Hindi naman po. Kaya nila sinusuporta ng speaker, ang tingin nila suportado ng presidente. Kaya pag nagdeklara si presidente na kailangan na ng bagong speaker, madali pong mangyayari yan. Ang tanong, gagawin ba yun ni PBBM? Ay, mag-aantay ba siya hanggang palagi na lang siyang susuwayin ng kanyang insan? Zenaida Butler, I'm too lucky to catch up your live. When are you going to visit Boston? Ay nako, nandiyan nga po, may isa akong pamangkin na nag-aaral ng dentistry sa Tufts. Okay? Monching Galvez, tama po term nyo. Bengador yang si Tambaloslos. Tama rin si Amy na wala siyang chance manalo kaya Prime Minister na lang. Okay? Tita Eagle, attorney, what are your thoughts about the account na hindi naman daw sinabi na we will not cooperate with the ICC kundi we will not allow ICC? Sa akin po, walang sinabi na we will not cooperate with the ICC on effecting the warrant of arrest. Puro investigasyon. Eh, sabi nga ni dating Senador Trillanes, tapos na investigasyon, warrant of arrest na eh. Diba? Just in po, nagpalabas si Maharlika ng video ni First Lady at ni Presidente na magkasabot sila ni Leonario Robles. We will have to check on that, ha? Kasi magkaiba naman kami ng standards of evidence ni Madam Maharlika. But I have to admit na marami siyang ina-announce na pangyayari na tumatama naman po siya. And maganda naman ang success rate niya. So I have to check on that to see kung pareho kami ng conclusions. Sabi ni Alming, may access po ba ang taong bayan sa results ng Senate investigation? Well, normally, pag natapos ang investigation, they have to come up with a report. Ang problema is, hindi parating nasusunod yung rule na yon na kailangan may report. Ang nangyayari ay natutulog na lang po yung kaso. Sabi nung viewer natin sa Luminous Group, unprogrammed funds should have been vetoed by BBM prior to signing the GAA to become a law. And that is a correct observation. By signing the GAA, he puts his imprimatur and he says he agrees and therefore magiging respondent din dapat ang executive. Okay? Okay. Sabi ni Reco, pakibasa at analyze po uli yung sulat. Hindi ko pa nga po nababasa. So kasi nga ang topic natin for today itong kaliwat kanan. I mean yung pro-speaker forces at saka yung kaliwa.
So, ang ano natin dito is, ang sinasabi natin dito is, this is actually a good sign. Kasi, posibleng mawalan ng attack dogs yung Kongreso or magbabago yung mga attack dogs nila or yung kanilang mga yung mga workhorses, o sige, huwag na natin sabihing attack dogs, yung kanilang mga workhorses, yung mga masisipag at saka fumofront talaga. Sino ba ang fumront dun sa CF ni VP Inday? Si Congresswoman France, di ba? At magkakaalyado yung mga yan. Alay si Congresswoman France at saka si Congressman Edsel Lagman. So, sino pa? Nag-question din nung later on, na nung pagdating sa usapang impeachment, hindi ba sila din ang fumofront kahit binawi nila later on. Ang fumofront din, pero this time marami na silang mga kasamahan sa Committee on Franchises. Milagro, andun din si Congresswoman France at saka si Congressman Manuel. Diba? Pero ngayon, dito, magkasama na po si Congressman Lagman at saka si Congressman Manuel sa pagku-question tungkol dito sa budget at sa pag-allocate coming from the unprogrammed funds. So, break na po ang makabayan. Kasi yun po yung sinasabi nila. Originally, nung nakita natin na, bakit lumalaban na yung mga kaliwa na nasa Kongreso? Bakit po sila nag-bring up din? Bin-bring up din nila yung legality or regularity nung People's Initiative, pero may naglalabas na mga signatures o merong mga questionabling paghihikayat dun sa mga tao na magpirma doon sa People's Initiative. Of course, nung una, dinideny ng Kongreso, sabi ni Ma'am Mia, kaya pala break na sila. Of course, dinideny din ng Kongreso nung una na mayroong silang kinalaman sa People's Initiative. So yan mga karibin natin, mukhang nagkakalabuan na nga no, itong mga attack dogs ni Speaker at si Speaker, mga karibin natin. Dahil nga po ito dyan sa People's Initiative kasi ayaw rin naman ng Makabayan Black. Diba? Sila po ang number 1 na tutol dyan sa Chacha, mga karibin natin. Kaya, so ano lang nangyayari sa kanila? Gaya na sabi, break na pala. No? Itong Makabayan Black at si Speaker, magkakalaglaga na ba? Sa mga susunod na araw, abang-abangan po natin, baka kumanta rin itong mga Makabayan Black, di ba? At kontrahin na nga ang tuluyan itong si Speaker Romualdez. Mga kaibigan. Ano po ang inyong reaksyon dito sa sinabi ni Attorney Harry Roque, no, na nasa militar daw di umano ang pulburon video ni PBBM. Isa na naman pong revelasyon ang ating tuklasan dito kay Attorney Harry Roque. Ano man po ang inyong reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito. Alright? Kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Pinoy Streamline. Subscribe din kayo. Maraming salamat po.